hapon, mga kapatid. Friday na naman, Mamutintin. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, weekend na bukas. Ah. Ibig sabihin nito, bukas, Saturday, inay ko po ang aming show ni MJ Marfori, 10 to 11 a.m. sa Signal. Siyempre, Signal TV, 1PH pa rin. Mga kainay, bukas magkikita tayo. December 6 pa po, Friday. Ibig sabihin, 2 araw na lang, anniversary na natin! Yes! Happy anniversary, Papu! Happy anniversary. 21 years and counting! Oo. Happy anniversary, love you! Advance happy anniversary sa Yes, iyo. I know. Anong regalo mo sa akin? Charot Ay, masyadong, lang. Hindi naman ako marami na tayong materialistic. regalo. Ha? Hindi naman ako materialistic. Okay na ako sa malaking diamante. Charot! Joke lang. As you were saying, totoo naman. Marami na tayo naibigay sa iba, na higit sa isa't isa, na higit pa sa mga material na bagay na nabibili. Ako pag nagregalo kay Mamo, advance na eh. Oo. Ano ba yun? Advance na. Kung advance, ano yun? Basta. Teka, nadala ko na ako sa Korea eh. Okay na yun, Papu. Kota So, ka okay na yun. Kota na ako. Okay na. Joke lang. Kala ko totoo eh. Meron pa. Sabi ko, makakatipid tayo ngayong Christmas, no? Kasi Hindi. nadala na kita sa Korea eh. Okay na. Papu, okay lang. Unli. I'm sige. open to unli. Buti na lang eh, hindi natin inabot yung martial law, no? Nung nagpunta tayo ron. Oo Kundi baka nga. na-delay yung flight natin pabalik ng I know, Pilipinas. I know. Pero buti okay na lang naman. Kasi 6 maikli hours. lang eh. 6 hours lang. Maikli lang. Nag-last yun, Papu. Kinabahan tuloy yung mga fans ng BTS. Kasi naipit yung mga fans namin. Oo, nako. Ay, yung mga idol namin sa Korea. I know. Na-imagine ko nga bigla si Captain Ri, bigla nag-flashback sa akin yung mga scenes sa Crash Landing on You. Naku, ang daming Captain Ri sa sa kali. Oo, Ay, hindi marami. nakakatawa yun kung At natuloy yun. syempre, kaya nga tinetraining niya ba yan eh. Habang bata pa eh. Para just in case, alam na this, may mangyaring kaguluhan, ready Ready for action. anytime. Itong kahit member ka pa ng K-pop, okay, drama actor ka pa o actress, dapat ready ka na ipaglaban ang iyong bayan. Buti ganon. na lang din hindi. Kasi ayaw ng South Koreans na i-give up ang kanilang democracy. Sarap tama. kaya na may demokrasya. Oh, yan Ay, nga, Papu. speaking of democracy, kinakailangan gamitin natin ang ating due diligence when it comes to dealing sa mga iba't ibang negosyong lumalapit sa inyo. Katulad na lamang ng nangyari sa actress na si Sherilyn Reyes Tan. Siya po ay na-swindle ng halagang umabot po ng 80 million plus. Yun, ganun kalaki ang naging utang nitong si Sherilyn Reyes Tan matapos ho siyang maswindle ng isang kaibigan niya. No? May tuturing niyang kaibigan na nauwi nga sa malagim o malungkot na ending. But anyway, panoorin po natin ang bahagi ng aking panayam kay Sherilyn Reyes Tan in the hope na sana ay mabigay natin ng advice yung mga kababayan natin na mag-ingat when it comes to dealing sa mga taong nag-aalok sa inyo ng negosyo. Panoorin po natin. Lately, napapag-usapan siya. 2019 pa siya, 37 million. It's just that 37 million? Wow, laki. Paano naman umabot ng 37 million? actually nasa 87 yun. Pero yung... 87. Kumbaga, in 2 years, nasettle na niya yung iba. Wala, nantanga lang talaga. Lagi ko sinasabi, katangahan na talaga to. Diba? Paano mo hinandle yung guilt na yun? Considering na ikaw ang nag-decide. Alam mo, matik na nga ako maiyak ngayon eh. Bakit? There are times, of course, na I still think about it and it's really life-changing. I mean, for me, if kung ako yung dumanas nung consequence, okay lang. But my entire family, kasama eh. Gagalit na naman to sa akin, sabihin, umiiyak ka na naman. Okay lang yan. Labas mo lang. Ang hirap. Alam mo, sabi ko, Lord, minsan di ko alam kung ano ba yung ibig sabihin na maging mabait. Kasi magiging mabait ka, tapos biglang epekto ng choice mo. Mapapahama ka. Eh, buti sana kung ikaw lang, di ba? Yeah. Nagmikap pa naman ako para sa'yo. Okay lang yan. Hindi, ano ko lang, syempre, hindi mo naman, hindi mahirap na parang i-brush off lang pag dumadaan ulit sa pag napapag-usapan. Lately, Ayan. Nako, Oo, Sherilyn. ang lungkot, no? Yeah.
Yan ang malungkot na pangyayari sa kanyang buhay. Pwede bang sabihin kung paano siya na-swindle? Ano Anong lang, items? briefly, no? Oo. Meron siyang pinagtiwalaan na tao na sinabi na meron siyang kakilala na isang pawn shop na pagdadalhan niya ng mga mamahaling bags, katulad ng mga Hermes, Chanel, Louis Vuitton, pati relo, Rolex, mga ganong klaseng mga items. Tapos kinausap niya yung ibang mga supplier niyan, mga resellers. So nag-usap-usap sila, tapos yung mga bags nila at yung mga relo, kinonsign doon sa tao na yun. Hindi nila alam na yung tao na yun, nung binigay niya yung sa pawn shop, pinalabas niya na yung agreement niya with the pawn shop is that pinopon niya, Nakasanla. lahat ng yun. So itong si Sherilyn thinking na yung mga bags niya ay nandun lang, safe doon sa pawn shop na yun, for display lang, kung sakali may gustong bumili, ibenta. Na not knowing na kapag dumating ang panahon na kailangan mo nang kunin uli yung mga bags na yun, magbabayad ka. Babayaran mo yung halaga ng sinanla Kasi mo. parang narimata na eh. Parang Oo, ganun. parang Kailangan mo nang na-set up. tubusin. Na-set up. Kailangan mo nang tubusin. Parang Oo. ganun. Kung baka pinahiram mo yung gamit mo, tapos pagkukunin mo na, magbabayad ka para tubusin yun. Yun nga, sakit. Ganon siya nangyari. Kasi doon sa alam ganong mo, kaya ko klaseng tinatanong, scheme. Papu, nakilala ko si Sherilyn dahil noon may show sila eh, yung Moms, nakita mo ba sa kanya? Na pag anytime may absent sa kanilang Yes. tatlo na host, ako yung magpipin sheet. Oo. So doon pa lang nakilala ko na at binibentahan niya ako ng bags. Miss Tin, gusto mo to? Ito yung mga bago ko, ganyan, ang daming magagandang bags na dala. At that time, mahal naman ng Hermes, hindi ko pa ma-afford that time. Kaya alam ko na matagal na niyang ginagawa yung negosyong yan. Kaya ang sakit na dyan pa siya naloko sa negosyong yan. So, ang nangyayari, uutang sila sa loan shark. Babayad nila dun sa mga pinagkuhanan nila ng mga bags. Tapos syempre, nag-accumulate lang yung interest sa mga loan shark. Yung iba, pinapakiusapan nila kung pwedeng i-hold muna yung interest. Mga ganun ba? It's a struggle. It's a struggle, and I'm amazed how the family is able to handle it. Hindi sila nagkawatak-watak. They stood together as a family. Sama-sama nilang hinarap itong problema na ito. And slowly ay unti-unti na silang nakakahinga doon sa bigat na pagsubok na umabot sa kanilang buhay. Panoorin po nyo yan sa Julius Babaw Unplugged YouTube channel, at marami po tayong matututunan na lesson when it comes to trusting people and going into business. Yeah. Ito naman, medyo naisip ko lang ngayon na ibahin yung vlog, no? Dahil pinag-usapan na rin natin yung bag. So, na-interview ko sa aking vlog sa YouTube channel ko na Christine Babos channel, si Lilet. Siyempre, dahil mahilig yung mga nanonood ng vlog ko ng mga bag grade, curious sila kung anong lang sa loob ng bag ng mga artista, binagrade ko ho si Lilet. Nakakatawa naman pag nalaman niyo ano-ano yung mga laman ng kanyang bag na ganyan kalaki. So mamaya ako napapakita kasi ikakat ko muna, hindi na, nagbago isip ko eh. Hindi na ito yung teaser na ipapalabas ko. So mamaya towards the end of the show, papakita ko sa inyo yung teaser ng bag grade kay Lilet dahil pinag-uusapan na rin natin ang mga bag. Pero siya hindi nabudol pa po ha. Binigyan siya ng kapatid niya ng bag. So kung anong laman nun, yan, mamaya, abangan ninyo. Ayan. At the end of the day, it's trusting the Lord more than anyone else, no? Sa ating mga decision making. Kaya ito na po ang ating kapit pandasal. Oo. Sumusuko ka na ba dahil Yan sa na. tindi ng pagsubok sa iyong buhay? Huwag Ayun. po mawawala ng pag-asa. Gayahin nyo si Yeah. si Sherilyn. That's true. Imagine, umabot ng 80 million yung utang pero hindi siya sumuko. Yeah. Ang pamilya niya hindi sumuko. At ginagawa nila ng paraan para ma-resolve yung problema at hindi sila nagtatago. Yan. Ganyan din. Ano nila, they're facing the music, no? Kahit na hindi maganda itong musikan to, haharapin mo pa rin ang pagsubok dahil ikaw ay may pananampalataya sa Panginoon. So wag ho tayo mawawala ng pag-asa dahil ito mga pagsubok na ito, gaano kabigat man yan, umasa ho tayo, no? Na ito po'y malalampasan din natin. Kaya panoorin po natin ang ating kapit pandasal. May katapusan ang lahat ng bagay. Ako si Risa Singh San Kaupeng. Magkapit, pandasal muna tayo. Kapag tayo'y dumadaan sa madilim na yugto ng ating buhay, feeling natin walang katapusan ang paghihirap.
Just recall a time in your life when you were suffering, and I bet you felt that it would never end. Siguro dumaan ka sa paghihirap, yung nalugi ka sa negosyo or investment mo, at tila hindi mo na mababawi yung nawala sa'yo. Or siguro nagka-cancer ka o iba pang matinding sakit, at kala mo katapusan mo na. Gumaling ka nga pero lubog ka naman sa utang. Or namatayan ka ng mahal sa buhay at yung buta sa puso mo ay tila hindi mo na kayang mabuhay pa. Kaibigan, let me tell you a secret that I want you to say with me. This too shall pass. Sige, sabi mo. This too shall pass. Kahit gaano kasakit, kahit gaano kadilim, kahit gaano katindi ang pinagdadaanan mo, this too shall pass. Yes, it may take a while, months, years, decades, but the pain will ease, the loss will lessen, and you will move on. You will heal. You will be whole again. Kaya dalhin natin ang pira-pirasong puso natin sa Diyos na siya lamang ang kayang magbuo nito. Let's bring our sorrows to Jesus, who knows what it's like to be betrayed, to feel pain, and experience death. And yet, He rose again. Yan ang pangako niya. Hindi tayo mananatili sa dilim ng libingan. Dahil nabuhay siyang muli, tayo din ay babangon sa tamang panahon. Let's pray. Lord, I pray for all of us who feel hopeless in our trial, pain, or loss. Let your light shine upon us and flood us with your hope. Amen. Ang ganda naman. And speaking of which, swak na swak din yung prayer, no? At saka reflection ni Risa sa nangyari kay Lilet. Kasi yung tinanong ko, ano bang himala ang dumaan sa buhay mo o naranasan mo na masasabi mong himala? Ayun yung nag-flatline yung kanyang kapatid. Inatake, nag-flatline, na-revive, nag-flatline, na-revive. So talagang only God saved him. At nagkaroon din siya ng redemption kasi napariwara ng buhay yung kanyang kuya. So, nandun din po yon sa vlog niyo. Panoorin niyo po yung aking vlog. Maraming salamat sa mga nanood na. Papu. Ito na ho, mga dapat niyong abangan sa ating programa ngayong araw. Usapang relasyon. Paano nga ba ma-achieve ang happily ever after na buhay? May forever po ba ngayong mga panahon na ito? Sasagutin po yan ng ating expert pagdating sa relasyon. Yun. At bawal ma-stress tuwing may okasyon, gaya ng Pasko, birthday, wedding, at iba pa. Kaya sagot na kayo ng isang event organizer na one-stop shop sa inyong mga ganap. At meron pa siyang kwento, Papu, dahil ang ating guest na beauty queen ay nakaranas ng pangha-hijack. Uy, grabe. Nung siya- Na-hijack ang Yes. aeroplano niya. Yung eroplano niya. Yan, abangan nyo yung kanyang kwento tungkol dyan at paano nga siya napunta sa wedding and events coordination business. Yan at iba pa dito lang sa Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. At eto na nga, Papo. Happy! Ito muna, babati muna tayo kasi December 8 ang anniversary natin. May mauna sa atin. December 7, anniversary ng ating kumparing Johnny and kumaring Jessica. Yes. Happy anniversary sa inyo guys. Happy Kaka-silver lang nila. anniversary. Di ba? Umattend tayo dyan. Johnny and Jessica, we love you guys. At meron silang ka-anniversary, December 7 din. Pero 6th wedding anniversary naman nila. Eh, walang iba kundi si Jenaline Segiban, ng Aba. ating associate producer and head coordinator. At syempre, ang kanyang asawang si Robert. Happy anniversary, Jen and Anniversary. Robert! Dito pa yata nakikilala si Robert. Ay, dali mo nga dito, Jen. Nasan ba? Din. Siyempre, pakilala mo nakataga naman sa sa Zambales amin. kasi, Papu. Kaya malayo. Oo, Happy yun. anniversary. Pakilala mo rin sa amin, Jen. Ha? Alam mo na. Happy anniversary. And speaking of anniversary, eto na. December 8 tayo. 21 years na tayo, Papu, sa Sunday. Tama. Ngayon, last year, we celebrated our 20th. So, alam niyo ba na kami ni Papu, from the time we got married in 2003, every 5 years, nagre-renew kami ng wedding vows. Di ba, Papu? Bakit nga ba, Papu? Eh, ano lang yan. Naging bahagi na ng ating tradisyon bilang mag-asawa. Eh, bakit nga? Eh, syempre, renewal of vows. Ano ba ibig sabihin? No? You renew your love to one another
no? Parang sinasabi mo na na ito ay lagi nating gagawin para mas lalo nating ma-experience, maramdaman yung tindi ng pagmamahal natin sa isa't isa. Yun. At hindi lang yun. I told you before, why wait when you're 25 years married? Paano kung wala ka na sa 25 years? So every 5 years, mag-renew na tayo. Tama. Yan ang dahilan. Para every 5 years, we profess to God and renew our vows habang fresh pa kami. Yun pala talaga, habang fresh pa talaga. So ito na po, isi-share namin sa inyo ngayon yung aming wedding video produced by Director Scott, our good friend Direct Neil Bordeos, yung aming journey as husband and wife through the years from 2003 to our 20th wedding anniversary just last year. Panorin niyo po. I was praying last night, Julius. Sabi ko, wow, 20 years na pala. Pero actually, 26 ho yan. 6 years BFGF, habulan, pakipot. Tapos finally, 20 years married. So 26 years, 4 years to go, 30 years na tayo, Papu. 3 dekada. So I'm so blessed to have you in my life. A man who's perfect talaga. A loving husband, a loving father, so cool. Cool na tatay, ganyan. So thank you, Julius, for loving me with all my flaws. Thank you for loving me despite my flaws. And thank you, Nel, sa paningin mo sa akin. Ako pa rin yung pinakasalan mo ng 2003, kahit tumatanda na tayo. 53 na ako, ikaw 55 na. Pero ang na-realize ko talaga, Papo, that the heart doesn't age. Kahit na may wrinkles na tayo, kahit na may bilbil na ako. Ikaw rin naman meron din, sarap. Kahit ladbad na. Hindi, ang puso natin ay pareho pa rin. Bata pa din ang pakiramdam. Ang tingin ko rin sa'yo, parang kahapon lang din kita na-meet eh. Oo, so love knows no age, di ba, Papo? It doesn't grow old. Diba? So I will love you forever, Papu. Thank you so much for everything. Mahal na mahal kita, babe. We thank the Lord, of course, for blessing us with a good life, katulad na sinabi ko kanina, and always looking over us, and we feel it. Kaya we give it back to Him, everything. You're a gift, our family is a gift from the Lord, so yun lang, I thank Him for all the blessings, and I feel na ito yung opportunity para sabihin sa Kanya yun, because He's watching over us right now. So, thank you, Lord. Every time we peel back all the layers and we quiet the noise, we become two young hearts again, just like the day it all began. Oh, it's really just that simple at the center of it all. It's just you, it's just me. Oh, it's all we'd ever need. It's just you, it's just me. It's just us. Ayan, Wow. naiyak ako. Iyak ka na naman, Mamu. Si Mamu kasi napaka-iyakin. Oh. Hindi, syempre na ano yan, bittersweet yan kasi Walang bitter, wala, sweet lang. hindi, bitter kasi pumanaw nga yung ating pinakamamahal na Si Bishop, obispo. si no? Bishop, oo. Si Bishop na nagkasal Oo. sa atin nung una nating kasal. Tapos itong ating renewal of vows. It was his last, no? Na pag-officiate ng ating renewal of vows. Yeah. Unfortunately, he passed away. So, yun, syempre, malungkot. Pero ganun talaga ang buhay. Ang That's importante ay naging bahagi siya ng buhay natin.
na tayo ay nasaksihan niya yung ating pagmamahal. Yeah, that's why we have to cherish every moment when we're together, and every chance you get, you tell your partner how much you love him, how much you honor him, and that you are grateful for him. Thank you, Papo. I love you very Love much. you, Mamo. Kaya ako naiiyak kasi naalala ko yung last shot. Pakita mo direct yung last shot. Nakat kasi yun eh. Hindi yun nakita yung nahulog ako. Binatawan ako ni Julius sa floor. Oy, di oh. Hindi ka na nga lang, hindi ko na nga lang kita makikiri na yung nakahiga ka. Dati kasi nung bata-bata pa tayo, kahit nakahiga kaya. Ngayon kunyari na lang gagano'n. Pero kasi hindi natutuloy. Yan. Oh, Kaya ako naiyak kasi tinan mo. nahulog ako sa floor. Binitawan ako ni Julius. Paano ka mabibitawan doon? Di ka nga humiga, Mamu. Joke lang. Gumanon ka lang. Nag-project ka lang. Joke nga lang. Ha? Kunwari lang yun. Diba? Alam mo, ang bilis ng panahon, no? Talagang, makikita mo yung, marami ng pagbabago. Nagkakaedad na tayo, Tama na. Mamu, no? Saan mapunta to? Parang ayoko na yata magandang mga video. Diba? Nakakasad. Kaya mo, bago tayo mag-silver, mag-Ozempic Uy, talaga. endorse mo na yan, Joke ha? lang, joke lang. Hindi, joke lang. Yun nga, Papo, we're just fortunate that we found each other because we're soulmates and bihira tayo mag-away and we're really talagang naka-align ng souls natin. Pero yun nga, hindi ho lahat kasi nauuwi sa happy ending. Tama. Sana all, hindi lahat may forever. Gaya na lang ito pinag-uusapan ng Nako, ito bayan. na, no? Ito, Papo, Sige. Hitting revelation ni Jamela Villanueva Yan. laban sa kanyang ex-boyfriend na si Anthony Jennings. Paano nga ba? Paano nga ba nagkrus ang landas ng aktor at ang nadawit nga sa hiwalayan ang kanyang leading lady na si Maris Racal? Narito po ang report. December is a buzz. At ang talk of the town buong magdamag ay ang pangalang Jamela Villanueva. Siya ang non-showbiz ex-girlfriend ng aktor na si Anthony Jennings. Pero sino nga ba si Jam sa likod ng kontrobersyal na hiwalayan? Nakilala si Jam sa digital space sa kanyang soulful covers. Free-spirited, beach at dog lover. Si Anthony naman, 2019 nang pumasok sa showbiz. From bit roles sa iba't ibang pelikula, nagmarka si Anthony sa kanyang role bilang si Snoop sa seryeng Can't Buy Me Love. Dito niya nakapareha si Maris Racal na nooy in a relationship pa sa River Maya frontman na si Rico Blanco. Sina Jam, Anthony at Maris ang nasa gitna ng pasabog na cheating revelation na pumuyat sa netizens kagabi. Hours after, abangers pa rin ang marami sa sasabihin ng mga personalidad ng isa sa mga pinakamaingay na breakup ng taon. Magkapareha sina Anthony at Maris sa 2024 Metro Manila Film Festival entry na and the breadwinner is at sa upcoming action series na Incognito. Ayun na nga, nayanig ang netizens a few days ago dahil nga dito at hanggang ngayon yan pa rin ang pinag-uusapan. So sakto naman, yan naman ang topic na liliwanagin o bibigyang opinion ng ating guest na bihasa na sa ganito. Dahil pag may kinalaman sa relationship, anumang topic, basta may kinalaman sa relasyon, siya ang makakasagot. Ayan. Pero Ayan na. syempre iba yung iba yung hindi pa kayo kasal. Ay, ito. Diba? Si Maris yeah. at si Anthony, ay kung totoo man nito, hindi naman sila married sa kanilang mga partners. So, diba? Kahit papano, these are things na minsan di mo talaga may iwasan. Yan naman, oo. Ang kulang lang siguro dito is yung pagiging honest, no? Yeah. Sa Yeah. isa't isa. But at the end of the day, pag nalampasan na nila lahat ng mga pagsubok na ito, they'll just look back at the past, no? Parang it's a learning process, no? It's a learning thing na hopefully ay, di ba? Malampasan nila ng maayos. Marami naman nakakalampas sa ganyan, no? But anyway, pag-usapan naman natin yung ganyang sitwasyon sa mga may asawa, no? Sa mga may pamilya. Kaya makakausap po natin si Dr. Angelo Base. Yan. Siya po ay founder ng BCIDP Marriage and Family Center Institute. Yan. Doc, magandang hapon muli sa iyo. Welcome back. Good evening. Thanks again for having me here. Oo. Salamat.
Oh, Yes. familiar naman kayo sa nangyari. Updated naman kayo, Doc Angelo. Yes po. Dito kay Marisa at Anthony. Yes. Oh, although hindi pa nga sila kasal papo, tama ka naman na mas mahirap pagkasal na tas nangyari lahat Oo, ng pag ito. may mga anak na, lalo Oo, na. but still, yung relationship na boyfriend-girlfriend, yan na magiging foundation ng marriage. Kung ano nangyayari, mag-boyfriend-girlfriend pa lang, pwedeng ano na yan eh, yun ang precursor sa marriage. Lalo na yung ugali ng lalaki at ugali ng babae. Pwede. Parang red flag. Parang yan na yung warning eh. Parang kasi nanluloko ang hirap na ng din eh. babae na. Oh. Kung may intention ka man loko. Oh. Kasi may mga nangyayari na dumarating lang bigla. Oh. Alam mo yun, yung hindi mo Yeah. naman ine-expect, biglang Sabi nga, dumating. Na in love. Oh. Oh, like Yeah. Maris and Anthony work together. Not that I'm saying na tama yung ginawa Yeah. nila, pero they work together. So, ang dami nang nangyayaring ganyan na nagkakadevelopan. Nade-develop, yeah. Tayong dalawa, nagkadevelopan tayo sa ganyan, mamo. Ha? Diba? So, Sigari, kaya gusto ko Joke lang. mag-focus. Ayokong i-judge yung mga sabagay, boyfriend, totoo. girlfriend. Kasi Yeah. mga bata pa yan, they're allowed to make mistakes, no? But when you're married, iba na usapan yun, Dok. Di ba, Doc? Oo, committed Go, ka na doon. May pirmahan pa. Oo. Para diba? Sakit sa ulo. makita ng publiko yung sumpaan ninyo at makita ng batas, hahabulin ka talaga kasi pumirma ka na. Oo. Nag-commit ka na. Oo. Pero So, yun nga, infidelity Oy. happens even in a marriage. Yes. Kaya hahabulin din ng batas, yung infidel. Oo. Ano ba sinasabi ng batas kapag ang isang lalaki ay ng babae? Doon muna tayo, wala pa yung babae ng lalaki. So doon muna tayo sa lalaking Sa ng lalaking babae. babae. Anong violation mo sa batas kapag nahuli ka? May criminal liability din yon aside from bawal siya under the family code. So sa revised penal code, tinatawag siyang concubinage. Pero may mga kondisyon bago ma-meet na concubinage, bago ma-identify as concubinage. Pag tinira mo sa sarili niyong bahay, conjugal house. Pero kung wala namang halos gumagawa niya, kaya sa labas ginagawa. Yeah. Kasi adultery applies to the woman. Oo nga. Bakit iba? Bakit iba sa lalaki, iba sa babae? Oo nga, no? Historically, adultery started sa Middle East. No? Yung pag laging babae yung suspect at yung mga lalaki, alam niyo na, yung patriarchy One-sided. culture, parang ganun. yan, one-sided. Oo. So pag babae ang nagkasala, ang penalty noon ay stone to death. Sa Middle East. Sa Middle East, yeah, historically. Then pag dito sa ano ngayon, sa culture natin ngayon, siyempre wala nang ganoon. That's a harsh punishment. Ang ginagawa na lang, it's either kasuhan or hiwalayan. Pero pag concubinage, anong parusa doon kapag kinasuhan ka? Meron ding imprisonment. Talaga. Meron ba nakukulong sa ganyan, Dok? Meron naman. Pero Alam ka? bailable kasi. Available pa po eh. Oo, bailable kasi. Kaya makakapiyansa. Oo. Pero kinakailangan may proof ka na talagang may binahay na babae itong mister mo. Yes. Kung nang chicks lang, kung tipong nagde-date lang, walang commitment, gano'n. O parang one time or Hindi naman one time, kundi nakikita minsan, gano'n. Kita lang. Occasional Nagte-text. girlfriend, mga gano'n. Nagte-text. Sabihin lang natin may girlfriend. Oh, Na sige hindi na, mo totoo binabahay. na. Parang Sige. ano lang, kung office mate na may affair. Ganyan. it's still a cheating. May kaso rin yun sa gano'n? Pag hindi kasal, iba ang Pagkasal, pagkasal na yun. May kaso na yun. concubinage pa rin yun. Yes. If you can prove it. Yes. Paano ka Actually, nabawa? dahil malabo yung concubinage, kaya nagkaroon ng vowsy. Pwede yun. Yung violence against women. Yun, pwede yun? yun ay mag-a-apply. Kaya yung infidelity ng lalaki, Okay. kahit na hindi siya nananakit physically, it is called psychological violence. Pwede mo i-file yun. Yes, according to Supreme Court. Dahil nga sa kakulangan ng concubinage, pangil, no? ng Ng pangil, dahil And yung elements. Yung ano lang, kumbaga, landian. Bawal- Flirting lang? Flirting lang, nagte-text, exchange of text, yung ganon. Is that infidelity? Ay, papunta na yun doon. Pero yun, yung texting lang muna tayo. Nagpapadalahan ng mga Oh, yes, infidelity kikay na yun. messages. Infidelity na Kasi yun? nafo-focus na sa iba yung attention mo. Basta ma-focus sa Yes. iba? Ang Kasi attention. nagde-develop yun into really yung physical affection, magkikita na, hanggang sa ma-develop na siya. Until one day, hindi niya na alam kung paano siya makakalusot. Oh. So Kaya yun doon nga. nagsisimula yung denial.
Ayun na. sa kapartner. And then Eto. lying. Yes. Ito common concern to ng mga misis, no? Kapag ang iyong husband ba ay may, for example, ka-affair sa kanyang opisina, pwede ka bang magsumbong sa boss ng asawa mo? Uy, good question. Pwede ka ba sumulat o makipag-meeting sa amo nung yung asawa para isumbong mo yung mister mo na merong girlfriend dyan sa opisina Uy, na yan. good question. At di na umuwi ng bahay. Marami ng cases ganyan. Yun ang naiisip ng wife na gawing aksyon, no? To report. Siyempre, ang consequences no, matatanggal sa trabaho yung husband niya. Oo. Dapat hindi pa nalalaman ng iba eh. Oo. Yung confrontation between the two of them. Confrontahin niya muna yung husband niya kung totoo ba. Warningan niya. Kakasuhan kita pag di ka tumigil. Something like that. Hindi pa dapat alam ng kumpanya, ng mga tao. Kung ginawa na yun ng misis. Kung Pero, may proof. Oo, tapos hindi pa rin huminto yung lalaki. Sinabi, sige, huwag ka mag-alala. Wala talaga. Kaso may prueba siya na meron talagang relasyon sa opisina. Kaya nga, ang effect sa lalaki nun, betrayal na rin on his part. Kasi kumalat na eh. Napahiya. Napahiya siya. Parang yun nangyayari nga dito sa kay dun sa girlfriend ni Anthony, no? Oo. She had to go public about it kung ano mga nakuha niya sa cellphone ng boyfriend niya. Oo. Siyempre napahiya si Anthony, si Maris Si Maris napahiya. din. Pero yun ang way niya, Doc, para ma-release niya yung sama ng loob. Para magkaroon siya ng peace of mind and heart. Yeah. Na ma-release niya itong sa publiko, itong nararamdaman niya. Pero tama ba yung ginawa niya na yung mga private messages, exchange of message between Maris and Anthony ay pinost niya sa social media? Sa nakita ko, tinakpan niya yung mga true names, yung picture, tinakpan eh. So kung yun yung actual na pinost niya, hindi siya pwedeng makasuhan. Hindi siya pwedeng makasuhan. O unless na-identify, nakita sila talaga. Pwede siya talaga makasuhan. Kung mapuprove pa. na yun ang intention niya. Yes. Kasi it needs additional evidence eh. Dahil blanco eh. Oo. Pero under the Data Privacy Act, nakikita niyo ba na may violation yun? Wala akong makitang violation. Oo. Dahil hindi totally identified. pero Kung sa alam na mga ng tao, nasa pinag-uusapan na di ba? Na Yes. talagang si Anthony at Maris yung tinutukoy. Kaya lang hindi siya magko-cover sa dahil intimate yung source from intimate relationship. Ang pwede siya makover ng vowsy pa rin. Kasi bakit nga pa rin? they were living in for 7 years. Oo, parang So kumbaga mag-asawa na rin. parang asawa na siya eh. Kaya meron siyang right or access sa cellphone ni Yes. Anthony eh, 'di ba? Oo, kasi Kaya hindi- nakuha niya. Parang Yung ganon. vowsy law kasi hindi lang basta para sa married eh. Oo. It also covers unmarried people. Ay, ganun pala yun. Pati unmarried. Yeah. Those who are living in, gano'n. Yes. Or staying together. Oh. So, dami ko okay. natututunan. Doon naman tayo sa kabila, no? Sa mga Okay na. babae naman. Kapag nahuli mo yung misis mo na may ibang lalaki, adultery ang kaso nun. Adultery. Anong parusa ng adultery? Imprisonment, hindi ko lang na-check yung length of period. Oo. Yeah. Pero kinakailangan mo rin may evidence ka. Pag Yes, pinatunayan kailangan. mo sa korte. Ma-convince mo yung court na talagang may adulterous acts na nagawa yung misis mo, may mga bukod sa picture, screenshots, etc. Oo. Pero it should be private. Kumbaga, you want to be healed, you will keep silent about it if you want to get healed and save the family. Pero kung you want to get revenge, talaga pag nilabas mo yan sa court, malayo na mararating ng marriage, ng relationship. Oo. Parang wala na. Yes. On a dead end na, no? O, kasi you sought assistance na from the government, from police or whoever. Nailabas na eh. Pag lumabas na kasi sa publiko, parang hirap na ayusin eh. No? Mahirap na makontrol pa balik. Oo, ang dami na kasi mga Marami na involved. pipick up. Yeah. Marami na masyadong mga nasaktan. Yes. Oo. Meron ka ba naaalala na ganyan na naging public pero sila pa rin kahit ano? Not right now. Hindi ako Oo, magaling pero parang sa surprise meron quiz. no? Parang Hindi, meron eh. Ako mas interested ako malaman, Papu, based on your experience po sa law office niyo po, Yes. yung mga mag-asawang naghihiwalay, ano po yung top 3 na dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa? Yung tipong irreparable na, hindi na pwedeng Maayos. pagbatiin o maayos. Ano po yung Laging cheating. Laging Cheating is infidelity. number one. Yes, Number infidelity. Kasi yung pagsusugal, matitiis pa eh. Oo. Hanggat wala pang damage na nai-incur
sa marriage or the family, may titiis pa ng wife yung pagsusugal. Yung pambababae, mahirap matiis. Yes. Number 2. Infidelity, number 1. Yung Number 2, alak, bisyo, bisyo. Any vice. kind of bisyo. Any kind of drugs. bisyo, Yan. yes. Alak, drugs. they will all destroy the marriage actually. Yeah. Kaya hindi siya kailangan ng marriage. Which goes back to the definition of marriage in our family code, yung Article 1. Special contract siya na hindi natin pwedeng ipasok yung ating terms and conditions or stipulations, sabi doon. In other words, yung lahat ng bagay na nagpapasaya sa'yo, iiwanan mo na siya. Because the moment you sign your marriage contract, you're committing yourself to make your spouse happy. Ay, ganun? Lahat ng mga bagay na papasaya sa'yo, kakalimutan mo na. Yes. Ha? Ngayon ko na narinig yun. Parang hindi ako agree doon. Kaya Angelo. Oh, yun talaga yung Doc meaning Angelo. ng marriage. Ha? Oh, Ano kasi- mo ba yun, Papu? Na once you Kaya yung sign the mga- contract, o Papu, kalimutan yung mo mga na. pangarap mong bumili ng mga mamahaling bag, kalimutan mo na. Kasi pumirma ka sa kontrata ng marriage. Forget it. Oo, yun talaga effects nun. Ganun Kasi you eh. have all the time in the Yeah. world during your Yeah. single days to do everything you want. Saka may mga lalaki rin na, Doc, no? disagree, Doc, may mga lalaki na ang pakiramdam nila ay sila lang yung nasusunod. Kumbaga ang mundo umiikot lang sa kanila. Ayan, Naging di ba? boss din yun, no? Sinabi mo yun, Nang hiwalayan. narcissistic Oo, men. narcissistic Oh. yan. No? Marami bang ganun na mga nagre-reklamo na mga I'm misis sure. na ang asawa nila eh parang Me. ano ba to? Parang ang buhay ko umiikot lang sa mundo ng mister ko. Wala na akong karapatan. Parang siya na lang lagi nasusunod. Oh, Or kasi the other nga, way around. the men, pag lack of knowledge about the proper handling of relationship, they tend to be dominator. So, gusto nila, kontrolado yung kilos, gawa, salita ng wife nila, gagawin, etc. Kaya over time, the wife will feel parang a bird trapped in a cage na hindi rin nag-grow. Kasi the wife has also to grow and fly with the husband. Oh, di ba? Ang ganda. So, are those grounds for annulment pag gusto mo nang humiwalay? Pwede bang gawing basis yan? Oh, narcissistic yung husband ko. Gusto ko ng kubalas. Kailangan ng expert Ah. report ng isang psychologist or psychologist. psychiatrist. Ah. Yun ang pinakikinggan ng judge. So, pag sinabi ng psychiatrist or psychologist, wala nang cure because it stems from his childhood, incurable na, talagang the psychologist will recommend to declare the marriage void. And it takes how long usually sa pagkakaalam mo, Doc, kung gaano katagal ang annulment, yung proseso, ngayong panahon to? Maabot ng maximum 5 years. 5 years din. Oo. Kaya magastos, no? Kaya sabi nila magastos kasi 5 taon eh. Oo Yes. nga. Oh, Yung tagal. proseso talaga, lalo pang hinigpitan ngayon. Kaya nga iba, they Mas just... humigpit na? Mas Kahit na humigpit merong sinusulong na divorce, mas divorce law humigpit o pa. divorce bill, Yes. hinigpitan pa. Oo. Kaya nga iba, amicable separation na lang ginagawa. Yung wala na lang papel-papel, walang legal-legal. Maghiwalay na lang tayo, kanya-kanya na tayong buhay. Parang gano'n. Or magpakasal ka sa Ginagawa. abroad kung gusto mo ng ganun. Gusto mo pa kasi... Di Ang ba? dami nating kababayan ganyan, naghahanap ng foreigner para tustusan yung kanyang annulment. Oo. So, sa foreigner pinapasagot. Talaga? May ganun? Bino-boyfriend yung foreigner. Bago rin pala to. Bago information. Oh, anyway, Dr. Angelo, doon sa mga nanonood sa atin ngayon na gustong sumangguni sa'yo, o yung mga mga lawyers, no, team of lawyers tungkol sa kanilang pinagdaraanan sa relasyon. Paano po nila kayo makukontak? Tawagan lang nyo kami sa telephone number 8361-4480 or 0918-4356-873. And At then, meron ka rin libro, di ba? Opo. Ano yung title ng book mo? doon sa office. Tamang guide sa pakikipaghiwalay. May sample tayo dyan. Sakto naman, no? Yung topic Sakto, natin, no? diba? Tamang Yeah. guide sa pakikipaghiwalay. Yan Yan. Oo. Di ba? Pag-preserve ng Pag-preserve ng marriage. marriage. Yun, may Huwag kayo magpanik. May Don't chance. panic. Yeah. Tamang guide sa May chance pakipaghiwalay. Oo. Sabi nga ni Papa, nanginginig pa. Oo. May bawi sa ending. Pag-preserve ng marriage, your legal and not so illegal right guide for a stress-free separation and delightful Moving on. moving Saan makakabili niyan? on. Ng librong yan. Yan. Sa ngayon, direkta mo na sa office yung order. At meron din sariling Facebook page siya. Pwedeng i-google. Order na kayo, baka sakali pagkabasa ay magbago isip nyo, gusto nyo pa rin work it out, Yes. yung marriage, or di kaya matauhan ka na at sabihin mo, ay move on na talaga ako. Depends Oh, on how this book will yung affect you. pinag-uusapan natin kanina, yung proseso.
Kailangan dumaan sa tamang proseso para yung pag-move on, hindi mabigat, hindi Ay, masakit. tama. Nandiyan lahat sa Ayun. librong yan. Ito yung legalities. Thank you. Thank you, Doc. This will Doc come in Angelo? handy, Papu. Tandaan mo. Alin dyan sa dalawa? Pakikipaghiwalay o pag-preserve ng marriage? Yung forever. Pag-preserve tayo. Use that tayo sa preserve. Pag-preservative. Thank ng you, marriage. Doc Angelo. Thank you. Thank you Tama-tama po. yan. O, ito naman ang parenting tips natin sa inyo ng Baby Ko, Baby Wipes. Ayan, alam nyo ba na lumalaki ang heart ni mommy during her pregnancy? Nag-i-increase kasi ng 50% ang kanyang blood supply dahil dalawa na nga sila na kanyang baby. Dahil dito, bumibilis rin ang heartbeat ng nanay para magkaroon ng oxygen at blood supply si baby. Hindi lang po puso ang lumalaki kay mommy, namamaga rin ang mga paa ni nanay habang buntis. Kung totoo yan, dumadagdag kasi sa timbang ang extra blood at fluid na dala ng pagbubuntis. Normal lang po yan dahil babalik ang inyong size after delivery. Ang parenting tips na yan ay hatid sa inyo ng Baby Ko Baby Wipes. Susunod, ayaw mo bang ma-stress sa paghahanda sa party o anumang okasyon? Pwede kayo sa one-stop shop na event organizer. Yun, sa pagbabalik po yan ng Julius. At Tintin para sa pamilyang Pilipino. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, lalo ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Food security starts at home. Ako po si Berlyson, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino. Masayang relasyon ng mag-partner, biglang sumingit si neighbor. Ano kaya ang dahilan? Nauwi kaya sa hiwalayan? Tara na't alamin dito lang sa The Moment with Amy. 5 p.m. tuwing linggo sa 1PH. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, lalo ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Pamilyang Pilipino. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino. Ito na ho ang Deals Karte, ang salubong ng December sa ating mga ka-asenso owners ng tindahan. Kailangan lang pong bumili ng mga participating products. Pwede ka makakuha ng discount o mabigyan ng free item. Exclusive lang ang Deals Karte para sa mga aling puring members. Available po ang promo nationwide, kaya bili na. Tandaan, sa Pure Gold, always panalo. Narito na ho ang segment na merong bonus tips sa mga gustong magnegosyo. Papo, ang dami talagang okasyon, no? Ngayong buwan. Alam mo, pag December, ang daming kinakasal. Kahit may June bride na sinasabi, ang dami, peak pa rin ang pagpapakasal. December, andyan yung mga reunion, di ba? Darating yung mga kamag-anak kasi nga Pasko, may mga binibinyagan, etc. etc. At saka Christmas party sa office. Ay, gosh, ang dami. O, gaya natin, Papo, magsa-celebrate tayo ng wedding anniversary sa Sunday. Pero hindi po big event. Sa restaurant lang kami. Simba at saka kain sa labas lang. Kaya nga, papahirapan mo pa ba ang sarili mo sa paghahanda? Kung meron namang one-stop shop na tutulong para mag-celebrate. Tulungan po tayo ni Miss Jamie Liz Castillo de Ungria. Yan, owner ng Kisses and Smiles Events. Jamie, hello. Hi there, Jamie. At Papu, ka-BNI ko ya. BNI Elite, the largest global referral organization. Proud of it. Yes. Good evening, Papu. Hi there. So, Jamie, tell
tell us a story about your Kisses and Smiles events organizing na business. It's a business na tumatakbo na for 15 years. It's a small business. Actually, it started as a small business with my best friend turned business partner. So, best friend ko yun since 9 years old ako. So, kaming childhood dalawa best na, friend. yes. Actually, nandyan siya. So, yes. And then, nag-start ako, nag-host lang ako ng mga events sa mga kaibigan. Ganun. And then, I realized, sabi ko, ay, parang pwede pala akong mag-coordinate with, little kuha na suppliers. And then finally, small gathering lang namin magkaibigan. Sabi namin, ba't nga hindi natin gawin siyang business? And then, yun, sooner, after several mga trials with friends, yan, nag-start na kami to really parang formalize it and make it as a business. So ano talaga siya, coordination and styling put together. Na Hindi lang negosyo. pang-wedding pala. Yes, any kind of events. Like a sample. Actually, kahit we've done it. Of course, birthdays, binyag. We had, you know what, ang maganda sa business na to, we get to be friends with our clients. Kasi nag-uumpisa yan, of course, nung kinasal sila. So kami, nagka-baby, nag-gender reveal. Tapos, bininyagan ng anak, nag-baptism, nag-first birthday, seventh birthday, nag-debut. Tapos hanggang mga naging kamag-anak na nila. We had crazy, and meron of course, mga 50th anniversary, nag-start. Wedding anniversary, like you guys. Nag-start yan, merong 10-year renewal, 25 years, 50 years. So, literally kahit especially after the pandemic, parang kahit dati mag-celebrate ka first year, 1 year old, 7 years old. Ngayon hindi like any age sineselebrate na. So far, our eldest, sabi nga namin ng aming eldest baby ay 90th birthday yung sinelebrate namin. Yes, it's already a planning with all of the kids. So, talagang na siya, any kind of celebration. Anong pino-provide nyo na klase? Sabi nga namin, one-stop shop talaga siya. So, ang goal talaga namin sa Kisses and Smiles, attend ka na lang ng party mo. Tell us what you want, tell us how you envision it, and then kami maghahanap ng right partners for you. So, of course, sa BNI, we get also partners, kunyari, from catering, to, of course, lechon provider. Pero ang nangyayari, while I get all these partners, isa na lang yung kausap nila. So, parang, di nakausap ko pa to. So, we get to package everything ng mas, of course, affordable, kung ano yung pasok sa budget nila. And then, yun nga, parang mas yung easiness of talking to just one person in putting up Parang kung gusto niya, kunyari, ang client, I want my celebration to be in Europe. Actually, we've done several here and even abroad. Meron na ring mga inquiries and actually even actual executions na hindi lang Manila based. So, literally kahit saan nyo kami dali. So may mga ganun kang clients na sky's the limit ang budget. Meron din iba na, for example, as simple as I want this specific souvenir from this country. So, lahat yun. Kukunin mo, parang ganyan. Meron kami, very specific, meron kaming ginawang first birthday. The theme is parang Prince. Pero ang gusto niya, yung mga cup holders niya, parang sa night talaga. So it was gold, parang ganyan. And it wasn't available here. So we had to order it abroad, dadalhin dito. So may mga ganon. And yun nga, I think yun din yung advantage of getting a coordinator. Kasi nga parang lahat ng gusto ko sabihin mo lang. Kunyari gusto ko ayoko na may problema. Gusto ko sa wedding ko ang kumanta ay si Bruno Mars. Hanapin mo, diba? Gano'n. Local artist, for example. Yes, local Martin artist. Rivera. I want Martin to sing in my wedding. Yes, Pwede meron yun. na Kayo rin. nagagawa nun. Yes, meron kami last namin, parang ang gusto niya the former vocalist of Freestyle, si Top Susara, na kumanta specifically ng bridal march niya with a specific song. Hinanap namin yan. So, may mga ganun talagang requests na I think, talking to a coordinator or to at least parang an expert to, and I think yung may network din dapat, parang we're very grateful then of, people that we've worked with, we've met along the way. Parang gave us that, parang bridge para makilala yung... Ito may question ako. Have you had any impossible request? Yung out of this world na request. You don't have to name the client, of course. Just the request. Na parang,
Actually, yung mga impossible requests really happens kapag ano yung mga tipong, Jamie, ito yung budget ko, pero ito yung artistang gusto ko. Yun yung medyo impossible. Parang gano'n na parang, ito yung gusto ko, tapos, pero ito yung gusto kong scope of work niya, parang mas gano'n. Hindi nagmamatch. Yun yung medyo, doon tayo nagkakatalo sa budget really. Yeah. Pero impossible meaning execution. Kaya. At as long as you have like the correct partners talaga, correct Tipo, suppliers. I want Ariana Grande in my party, gano'n. Meron kaming isa, parang ang gusto niya, I want the venue to look like a castle. But the venue was like pure glass. And pure glass. So sabi namin, paano? Gusto niya yung labas, mukha siyang brick. You know, the castle. Gusto niya ng parang opening. So we had to really negotiate with the venue and say, can we put like stickers? Kailangan namin talagang stickerin yung entire venue. Parang ganon. So of course, sabi nga namin with the correct partner to do so, pinayagan kami. But after that, so we're very successful, happy sila. Natanggal naman namin yung sticker. And we, alam mo yun, kung paano namin nakuha yung venue, ganun pa rin siya nung binalik namin. Pero nalaman namin na we were the only ones who were able to do that. So parang very happy kami doon kasi nga napagkatiwalaan din kami ng venue to, you know, execute. So very happy naman. So may mga ganon. Na talagang, Medyo matrabaho to, no? On your part, no? Ikaw na si stress. Ang client stress. Kailangan. Yun talagang goal talaga namin. So kailangan stress-free si client. Gusto namin, kung anong gusto mo, you just tell us. Ano ito yung mga dala-dala mo rito? Ano yan? Ito, actually, this is our anniversary gift to both of you. May ganun Happy pa. anniversary! Yes! So, Soul Vibe actually is a baby project, of course, of my events partner. Soul Vibe. Soul Vibe, yes! Soul Vibe. So, ano lang yan, out of her talagang passion. Life Vibe Energy Crispy. Yeah, so, Candle. yes, yan naman is, yan yung, parang may rose Kandila quartz. to. What is a chakra candle? Mag-start ako dito sa rose quartz kasi sige, sabi ko, ito yung sige, pinakamadaling i-explain. Sige, doon ka muna sa rose Yes, quartz kasi candle. yan talagang Ano meant yan? for your anniversary kasi Okay. that's parang love. Parang Okay. love. Kasi It talks rose about quartz, yes. alam mo ginagawang bracelet yan before. Correct. Tapos sa Right in time for your anniversary. So, alam for mo na, love. Papo, kailan mo sisindihan yan. Yes, alam na. Alam mo, naman. please, Papo, ha? Oh. Outdoor dapat, ha? Outdoor. Outdoor. Adventurous. Adventurous si Papo, ha? Maayos ka sa kanya. Meron akong design for you guys. Ayusin mo, ha? In time for your Gusto ko anniversary. outdoor. Naloka ako sa outdoor. Siya talaga Oo, kailangan may theme. Maraming candles. Marami kami yan, Papo. Ganon. Yes. And then sige. yung chakra naman, I think ito na. ang Chakra. explanation sa akin ng Kinikilig, partner ma'am. ko, At kinikilig ka sa nakikinig ko outdoor. kasi, Hindi, kinikilig ka. kinikilig ako Gusto kasi outdoor idea. kasi nga imbitahan ko si Jen tsaka si Robert to join us. Si Jen and Robert, sige ba? Apat tayo. Oo naman. Magdi-dinner lang tayo sa outdoor. outdoor naman set eh. up. Go. All the lights and Oh. candles. Invite na rin natin si CK and partner. Tama. So, kunyari gano'n, ng beach wedding. Okay. Foresee ko Teka, yung... ito, hindi pa tapos yung Teka wala, chakra. biglang pumasok sa isip ko to eh. Yung maraming, isang long table na maraming candles sa gabi. Yes, Tapos kasama magpapalipad ka ng mga kung ano-ano sa himpapawid. Kaya yun. kasama yan. Yes, we've Kaya- done kaya that yun. several times. Also, beach setup or any Oo, outdoor. oo. May it be intimate or like a big wedding. Oo. Siguro the biggest we've done, like 500 to 700 wedding. Oo. And we've done as small as 30 people. And you'll handle na rin yung yung mga documentation, video, photos, and all. Yeah, so even actually from filing of marriage license, we help already. Galing. Yes, Talaga at wala least, naintindihan. oo, talagang at least we guide them what forms to submit, ano yung mga requirements kasama yon. Even booking from church. So talagang saan mo gusto, hahanapan ka namin ng perfect venue na match sa vision mo and sa gusto nyong team mag-asawa. Yes. O, Budget balik tayo sa follows chakra. na. So si Chakra, ang explanation sa akin ng best friend ko, parang may 7 points tayo to balance our body. Kaya pala 7 stones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, so may corresponding stone per chakra point, parang ganyan, for balance. So all of those candles is really what we parang offer 7 as stones. yeah, as a gift. Kunyari gusto mo man yan for your
entourage, So, for pwede your talaga guests. sindihan? Yes, pwede talaga yan. Wala namang chant na kailangan. Wala. Na may palakpak dapat. Wala naman. Sisindihan Pero lang. there's some kind of meditation that comes with it also. Every time na may sisindihan yung mga Balitaan chakra kita candle. pagka sindi namin sa linggo. Yes, correct. Yes. Sisindihan namin ni Especially Papu. for your anniversary. Oo nga. O yan, sige, invite mo na ang mga viewers Ay, natin. Hindi, bago mag-invite, ang hindi alam ng mga tao, bago makapasok si Jamie dito sa mundo no ng events, coordinating and styling, nag-join po si Jamie ng Miss Globe ng 2006, Miss Globe International ng 2006. Tapos may nangyari ho sa kanya. Nakakaloka. Hindi ko na magkwento. Every time na babalik ako dyan sa ano na yan. Well, I started my pageantry life. Yan. 2003 when I joined Mutianang Pilipinas. And then in 2006, so after competing, of course, Miss Asia Pacific. In 2006, fast forward 2006, parang there's a competition called Miss Globe International. Currently now with Binibini. But before kasi it wasn't with Binibining Pilipinas just yet. So parang kinukuha siya from pool of winners. So I was invited, and then so after the pageant, on our way back home, hijack our plane. So probably I'm one out of your 1 million friends and followers that survived the hijack. So there were parang 2 terrorists on plane. So I think there was a parang bomb na nandun din sa plane, and then on our way back sa plane, meron nakasunod na parang fighter jet. And that fighter jet at the back ng plane namin, they were instructed to shoot our plane the moment na bumaba kami of a certain height. Oh my gosh, oo. So I think that was already an aviation rule Oo. after the 9/11 thing. Yeah. Parang instead na mas maraming mamatay on the ground, at least parang mas gusto nila kung sino nila yung 300 na nandun. Kasi hindi mo alam yun. Of course, nalaman namin yung lahat when the Consul General of the Philippines parang met with After us na. after. So it was all in the papers also. Na parang, bakit may plane pa sa likod namin? I thought those were parang terrorist planes as well. But apparently, yeah, they were Pero fighter you saw the jets. terrorists? You saw them? After, kasi parang it was a almost 6-7 hour ordeal. Parang 3 hours on a very dark runway. And then there were policemen already sa labas ng police cars, fire trucks outside the plane. And then nakita nilang namin yung hijacker nung lumabas siya. The funny thing was, nung lumabas siya with the pilot's hat, everyone's even clapping. Akala namin siya yung na-rescue na pilot. And then after, nalaman namin na siya. So I think Kinatay he was ba also... o buhay? He was, buhay Kinatay na naman siya. siya. Hindi, Buhay. buhay naman siya, pero talagang escorted. So isang tao lang? No, dalawa sila. The one, Nagpanggap yung na isa- pilot? Yung isa, parang siya yung may hawak na bomb na iniwanan nila dun sa parang business class. Tapos siya yung kumuha ng pilot's hat, siya yung nag-push dun sa FA para makapasok siya sa loob ng pilot's cockpit. Yes. Parang pinush nila habang magbibigay ng food. So, yeah, it was a very long ordeal talaga with Miss Malaysia and Miss Singapore. Pabalik na kasi kami noon so adjusting the flights, alam mo yun, 6 hours on the plane, yun yung medyo talaga mahirap, and you don't understand their language ang medyo scary part pa doon, the entire ordeal, hindi namin alam na hina-hijack kami. So apparently all of them, they Which is already better than knowing? I think, yes. I think diba? it was a Kundi more of an nagpanic kayo advantage. doon. Yes. Kasi parang, hindi na yun. Correct. May panic, magpapanik. baka So apparently, makagulo-gulo. akala namin, maingay sila. We thought it was a cultural thing. Na parang maingay sila nagsasalita, ganyan. So, and then finally, one Turkish parang tried to speak in English and said, parang, ladies, you have to sit down on the floor. We've been hijacked. So, doon, medyo scared na. Pero, yun. Parang The second Consul life General of pala to. the Philippines is very, very helpful talaga. So, siya talaga yung nag-alaga Well, sa it's amin. Blessing that second you lease in survived. life. Yes, that's why every year I met Diba? with the girls. Yeah. Every year, And yes. congratulations sa blessing na yung tinanggap. Thank you the so life much. after. O invite mo na mga viewers natin sa Yes. interested silang kunin ang inyong services. Paano?
Again, thank you so much, Mamo Papu, You're welcome for inviting anytime. us. Come back. Again, for those who'd like to, those are planning to get married, celebrating their kids' party or any of their relatives' party, your one-stop shop is here. Kisses It's Mass Events is here to help you style and coordinate your whole party. We'll be very happy to collaborate with you kung ano man ang gusto nyong concept or vision of whatever event that you're planning to do. Huwag ka maglala, Again. Jamie. Iniisip na namin ano yung 25th, 25th. Yes, ganyan pa lang, planuhin na natin. Diba? And Papu, I will not forget the outdoor Yes, styling yes, that oo. we're gonna Conceptualize plan. na natin Yes. yan. Paano kung ayaw ko outdoor? Maganda yan. Ha? Paano kung ayaw ko outdoor? Magugustuhan mo. Yes, Believe Paano me. kung gusto ko Europe? Ha? Europe. Ay, hindi. Local lang. Local lang tayo. Local. Shout out to your best friend. Oh and yes, husband. of course. Nagastos yan, no? Nag-promise ako. Yeah. Shout out to my husband, of course, Kevin. And of course, my business partner, Paula, who's here. Thank you. Thank you. And Thank again, you. happy Thank you. anniversary. Thank you so Good luck sa much, business. Jamie. Thank you See you so at our much. BNI Thursday meeting. Of course. Ayun na, Papu. Oo. Maraming salamat. Ito na yung sinasabi ko kaninang vlog, yung tungkol sa bag ni Lilet. Panorin niyo yung teaser. Ganda. 1 minute lang. Igano natin ng konti, oh. Kasi meron siyang organizer. So, nakikita niya na isang ganun. Parang ganun, di ba? Kaysa yung parang nagagaganon. Di ba naghahalong ka? Tapos, Eto hindi pwede mawala. Nung pandemic, na-acquire ko yung habit na maya-maya. Ganyan. swing. Di ba? Parang gusto mo lagi malinis ang feeling. Yeah. Tapos, ayan, At malaki talaga. Malaki. May ano pa yan, Bible verse. Nung Sige. pandemic yan, like ko lang makita. Yeah. Read it. Do not be afraid, for I am with you. Isaiah 43:5. Yes. Yan. Alcohol. Thank you for that. Tissue. Tissue, of course. Lagi may tissue. Ako, ang dami. Yan. Salamin. May ganun pa yan. Siyempre, kailangan may salamin para sa retouch. Ang dami nito. Okay. Go. Pwedeng mabilisan. O, ganyan. Ito, yan. Ito, may gird ako, Toms. Nilagay ko sa maliit na lalagyan. Thumbs is life. Oo, yes. Ayan, May thumbs na. Tapos yung mga pang-titas of Manila. Tita! Mga titas out there. Pag masakit yung ulo ko. Oo, traveler size. At saka Gusto ko na ipakita yung sa akin din. Diba? Yun yung maganda. Okay. Hanggang doon lang ho, ang napakadaming laman ng bag ni Lilet. Nagulat din ako, kala ko may bata sa loob eh. Parang tayong mga nanay, no? Tayong mga mommies. Ayan, anyway, thank you so much guys, ha? We'll see you again Bye. on Monday. Happy weekend. Happy weekend. Isip pa ako. Mga programang mapapanood